Joke time muna po tayo. Kwentong katatawanan before natin pag-usapan yung mga seryosong topic. Padala to ni Catherine Digino. Ang setting po sa Boracay, nagbakasyon din dun si Juan. Alam naman po natin, sa Boracay mga kababayan, maraming mga foreigners. So habang nakaiga si Juan sa baybayin ng Boracay, may lumapit na Chinese sa kanya. Sabi ng Chinese, "Are you relaxing?" Nakaiga kasi si Juan, papasarap, sunbathing. Gaya-gaya dun sa mga foreigners. Di tinanong siya ng Chinese, "Are you relaxing?" Kanya. Sagot ni Juan, "No." After several minutes, may duman uli sa kanyang, sa kanyang tapat. Koreano naman po. Pinagmamasdan siya. Tapos sabi ng Koreano, "Are you relaxing?" Sagot ni Juan, "No." Maya-maya may dumaang Amerikano. Pagtapat sa kanya, sinabi ng Amerikano, Hey man, are you relaxing?" Tumayo si Juan, inis na inis. Sabay sagot, "No, I'm not." So ginawa ni Juan, umalis na lang doon sa kinakahigaan niya baybayin. Naglakad-lakad. Tapos nakakita siya ng negro na nakaupo sa buhangin. Ngayon, tinanong niya ito, tulad ng tanong sa kanya ng tatlong foreigner. Sabi niya, "Are you relaxing?" Sagot ng negro, "Yes, I am." Binatukan po ni Juan ng negro. "Kanina pa niya tinatanong ako. Tatlong foreigners na niyang dumaan sa akin. Hinahanap ka. Ikaw pala niya si relaxing." Nandito ka lang pala niya. May naghanap sa'yo tatlong foreigners. Hindi naintindihan po. Anyway, joke man lang. Mantik na 200 pesos. Sa monthly draw, 5,000 po yung price natin. Yung hindi mabubunot, qualified pa po. I-draw natin sa December, 10,000 na po ang price. Ayos pa? Dito na tayo mga kababayan sa ating topic. Ito yung issue mga kababayan sa national budget na siniraan ng mga DDS. Nag-file ng petition asking the Supreme Court mga kababayan na i-declare na unconstitutional dahil po doon sa issue ng gawa-gawa man lang po nila yun. Blank entries daw po. Sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, pati ng mga congressmen, maging yung mga senador, wala man yan kaming nakitang blank entries. Ang nagsasabi man lang po, yung kampo ng mga Duterte. Kasi ginawa nila itong issue para siraan yung ating Pangulong Bongbong. Tinanggalan kasi ng confidential fund si Sara Duterte. Kaya gustong tablahin po yung budget. Ganon lang po. O ngayon, ibigay ko sa inyo mga kababayan yung naging argumento ng Solicitor General natin. Kasi siyempre, may final na petisyon, yung Supreme Court naman po, hiningan ng argumento, yung ating gobyerno. Ayan po, ang sabi dito, Solgen asked Supreme Court to junk petition questioning 2025 budget's constitutionality. Dapat man talaga pong ibasura. Tama ito na petisyon na final ng Solicitor General. Yan o. So sabi rito sa balita ng Philippine Star, in an 89-page comment dated February 27 pa pala to, pero ngayon lang nilabas, argumento mga kababayan ng Office of the Solicitor General na ito anyang petition does not meet the requirements for judicial review, citing lack of an actual case or controversy and other procedural deficiencies. Sabi ng Solicitor General, ito anyang petition before this honorable court does not present a genuine concern for constitutional integrity, but appears to be an attempt to merely impede the implementation of a law that is vital to the nation's progress and well-being of its people. Ang intention man lang po, sabi ng Solgen, i-discarril yung mga programa ng ating Pangulong Bongbong Marcos para may issue sila. Tama ba? Kasi nainggit lang po, mga kababayan, massive po yung implementation ng mga
napakalalaking mga projects. Ayaw nila na magtagumpay po ang ating administrasyon. Kaya ginagawa nila ito. Yan ang punto na binitawan ng Solicitor General. Merely to impede the implementation of a law that is vital to the nation's progress and well-being of its people. Galit po ang kampo ng mga Duterte sa ayuda. Ayaw nila na tumutulong yung ating gobyerno sa mga mahirap. Anong klaseng mga tao ito? Bakit ayaw nilang tulungan yung mga mahihirap? Kasi ginagamit daw sa politika. Wala pa man po yung eleksyon, malayo pa yung eleksyon. Pagkasimula pa lang, mga kababayan, pagkaupo pa lang ng Pangulong Bongbong Marcos, nakakasana, ginagawa na po yung mga programa na pagtulong sa ating mga mamamayang mahihirap. Galing naman nga po dito sa amin, sa Bicol Region, tuwang-tuwa yung mga Bicolano, kaya sigurado 12-0 dito. Yun ang inaasahan. Natunaw na yung mga kakamping dito po sa Bicol. Mismong lugar niya, ni Leni Robredo. Dinumog po yung rally ng alyansa ng para sa bagong Pilipinas. Kaya yung PDP laban, hindi man po makaipon ng tao dito sa Pilipinas, pumunta ng Hong Kong. Kakampanyahin yung mga Chinese. Nandun sila sa Hong Kong ngayon po, yung PDP laban. Di ba niya, Mr. Maravides, may mga Filipino man doon. Mas marami dito siyempre sa Pilipinas. Kunti man lang po sa Hong Kong. Ikumpara mo sa butante sa Pilipinas. Di ba? Yung mga taga rito sa Pilipinas mismo, hindi na nila mauto. Doon sila mga kababayan sa mga OFWs nangangampanya. Si background, ang petition po, final ni Congressman Ongab, at ni dating Executive Secretary Vic Rodriguez. Illegal daw and criminal yung ating budget. Tinawag na illegal. GAA nga po, batas na. Paano naging illegal yung GAA? Illegal daw yung ginawa ng mga congressmen. Tingnan natin kung ano yung magiging desisyon ng Supreme Court. Yan yung mga aligasyon nila. May mga blankoan niya. Sabi po ng Congress, yan ang yung mga blank spaces were not part of the enrolled budget bill sent to the President or signed or the signed GAA. Sabi po ni Acting Chair Estela Kimbo, the blanks niya appeared only in the bicameral conference committee report and were merely a computational matter handled ministerially by technical staff. So yun din po ang reiterate ng Office of the Solicitor General, saying that only the signed national budget is binding, whereas any previous version anya of the budget is not actionable. Yung Kongreso anya has faithfully exercised its mandate to appropriate public funds in a strict accordance to the Constitution, contrary to petitioners' unfounded insinuations. Congress has not in any manner abdicated its constitutional role. Alaman na niyang katotohanan yung mga sinasabi ng petitioner, sabi ng Office of the Solicitor General. Ngayon, sa issue ng zero subsidy sa PhilHealth, argumento po ng Office of the Solicitor General that the lack of PhilHealth subsidy does not infringe on the people's right to health, as the state insurer can still fulfill its mandate to implement health laws. Yan mga propaganda nila, zero budget daw sa PhilHealth. Paano maging zero budget yung PhilHealth na yung PhilHealth dati nang may budget? Sobra-sobra pa yung budget ng hindi nga ginagamit. 600 million, hindi nila ginagamit. Kaya nga ngayon, dahil sa controversy yon, napalawak pa nga yung coverage ng PhilHealth ngayon. Kasi may sarili silang pera. Ang siniro po yung subsidy galing sa gobyerno. Kasi ang subsidy binibigay kung ang isang entity or agency kulang sa budget. Sobra-sobra yung budget. Bakit mo isusubsidize ang isang agency na sobra-sobrang pera? Tama po? Ayaw pakinggan po ng mga critics. Talagang pinapakalat nila na siniro yung budget ng PhilHealth. Kung siniro po yung budget ng PhilHealth, mabuhay pa sila dyan.
Ano si sweldo ng mga empleyado ng PhilHealth kung siniro? Naintindihan na ninyo? Yung subsidy, kasi ang subsidy, ibinabudget ang subsidy kung kulang yung pondo. Kung sobrang pondo, bakit mo isusubsidize ang agency na sobra-sobra ang pera? Naintindihan na ninyo mga moron? Yun ang ginagamit nilang propaganda po. Walang tigil pakalat din fake news po sa social media. Kaya sabi ng Solicitor General, the Congress has the constitutional discretion to determine the necessary appropriations for PhilHealth, citing Section 37 ng UHCA, which mandates that funding for the law's implementation be included in DIGAA under the Department of Health and the national government subsidy to PhilHealth. PhilHealth's premium contribution in government subsidies are just two of the funding sources outlined in the UHCA's appropriations provision. Sabi ng Solgen, to suggest that PhilHealth's zero subsidy would have adverse effects upon the attainment of the UHCA's envisioned health system reforms, as the petitioners do, is to completely ignore that only the shared roles of PhilHealth and the DOH but also the whole of government framework under the UHCA. For the agency the phrase amount necessary in the provision serves as a qualifier, meaning Congress will allocate funds only if it deems them necessary. Government subsidy, however, is meant to cover the premium contributions of indirect contributors, tulad ng qualified indigents, senior citizens, persons with disabilities, and solo parents. Kasi pag senior citizen na po, tapos yung mga indigents, qualified indigents, hindi man nila kaya talaga na magbigay pa ng premium contribution sa PhilHealth na wala naman silang kita na. O diba? So kailangan talaga na tulungan through subsidy. So ganon. So iba po yung subsidy fund sa budget mismo ng PhilHealth. Ang PhilHealth may budget na sarili. Kaya yung mga propaganda po na siniro budget yung PhilHealth, fake news po. Pangluloko nila. Paano mong isiro budget yung subsidy ang tinanggal, hindi yung budget. Budget mismo ng PhilHealth, alisin. Yung subsidy, kasi hindi kailangan yung subsidy kasi umaapaw yung pera ng PhilHealth. Naintindihan na ninyo mga moron. Siyempre niya Mr. Maravillas. Hindi man makaintindi kasi moron. Naintindihan nila. Kailang ayaw nilang tanggapin yung paliwanag. Kasi nga po, ginagamit nila itong paninira sa ating administrasyon. Hindi man po kayo uubra sa paninira ninyo. O ngayon, sa issue naman ng budget sa edukasyon, sabi ng OSG, the OSG maintained that allocating funds to various agencies within the education sector still complies with the constitutional mandate to prioritize education arguing these agencies provide academic instruction and training to students. The term highest budget priority does not necessarily equate to the highest budgetary allocation. So, as to give the education department the highest budgetary allocation compared to other government sectors. For as long as the education budgetary requirement is first covered, Congress is free to allocate funds depending on the imperatives of the national interest and for the attainment of other state policies or objectives. The Supreme Court on Wednesday, March 6, ordered Kimbo and members of the Technical Working Group to appear at the oral arguments for the petition on April 1. And because of that order from the Supreme Court, tuwang-tuwa na naman po yung mga DDS. O ayan pinapaliwanag na. That's normal po. Siyempre, may petition laban sa budget. Yung acting chairman ng House Committee on Appropriations, siyempre, uutusan po ng Supreme Court na magpaliwanag, alangan man hindi ipatawag. Normal procedure yan. Binibigyan both sides ng pagkakataon na marinig sa pamamagitan ng pag-appear sa tinatawag nilang oral argument. Naintindihan na ninyo mga moron. Tuwang-tuwa sila kasi pinatawag na daw si Kimbo. Alangan man hindi. Talaga itong mga taong ito. At
At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Fairmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816.